ang matinding presensya na magpapanginig kay Mr. Examiner. At mukhang dito natin malalaman kung gaano nga ba kalakas itong si Caspian Bladeheart dahil siya pala mismo ang lalaban kay Arthur aka Mr. Note. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan na-realize ni Arthur nang pagbanggit ng pamilya Flamesworth ay may mataas pala na paggalang at mukhang ito ang dahilan kung bakit kusang nag-volunteer si Jasmine na samahan siya. Ngunit nagtataka ang ating bida na parang naiinis si Jasmine kapag binabanggit ang ama niya. Maya-maya, dumating na sila sa pintuan ng testing ground at nagbigay nga ng paalala itong si Mary na kailangan muna nilang pumunta sa itaas at manatiling nakaupo hanggat hindi pa tinatawag ang pangalan. Napatakip mata si Arthur sa lakas ng liwanag at dito'y narinig nga niya ang malakas na sigaw ng isang aplikante kung saan nagkaroon nga ng matinding McDowell sa pagitan ng isang aplikante at examiner. Nagsagawa ng atake ang aplikante at kalmado lamang itong iniwasan ng examiner kaya lumipat ng posisyon si Kalbo upang umatake gamit ang kanyang staff with fire magic. Ngunit kalmado lang namang humakbang ng isang beses ang examiner na parabang gumawa lang siya ng simpleng sidestep. Umatras muna si Kalbo at napasabing, "Magaling ka palang umiwas ah. Tingnan natin kung kaya mong iwasan to." Kung saan kaagad nagdash ang Kalbo para umatake ngunit ang examiner ay hindi man lang natinag at sobrang chillax lang at si Arthur naman na papuntang itaas ay nanunood lang. Kung saan napasigaw nga ng Hell Smash itong si Kalbo gamit ang kanyang flame staff ngunit ang examiner ay sobrang kalmado pa rin na parabang alam niya na kung ano ang magiging next move ng kalbong to. Samantalang itong si Arthur ay nawirduhan sa aplikante dahil bakit kailangan pang isigaw ng kalbong to ang next move niya. Kaya napagtanto niya na katulad ng mga conjurer kung paano nila binabanggit ang kanilang spell para ituon ng kanilang intent, may mga augmenter din talagang gustong bigkasin ang pangalan ng kanilang atake. Kaya pasimpleng tumalbog ang staff at tumilapon habang ang kalbo ay tumalsik sa lakas ng atake ng examiner. Kaya napatanong na lamang siya kung paano nangyari yun. Napahawak ng noo ang examiner at mukhang sumakit ata ang ulo niya at sinabing mas magaling pa daw ang isang uugod-ugod na lola na gumamit ng tungkod kaysa sa kalbong to. At ipinaliwanag nga niya mga kamalian nito na sobra daw itong umaasa sa physical na lakas kaysa sa mana reinforcement. Mga atake nito ay wala sa balanse, masyadong halata at medyo nakakatawa. At ang pinaka-worst sa lahat, 35 years old na ang kalbong to, ngunit ang mana core ay nasa dark orange pa rin. Sobrang nasaktan ng aplikante sa sinabi ng examiner, kaya bumaha tuloy ang luha ni Kalbo at sobrang napaiyak na sinabing kinumpleto daw niya ang training niya. 100 push-up, 100 set-ups, 100 squats. Kaya pala nakalbo to mga lods na scam pala to ni Saitama. At ngayon ko lang na-realize na suot pala niya ang damit na kulay dilaw at may kapa pa. Idol pala talaga niya si Saitama. Napahawak na lamang sa mukha ang examiner at sinabing sa caliber daw ni Kalbo, nilalagay niya ito sa E-class. Subalit nakita niya na malakas ang fire affinity nito, kung saan idinikit ng examiner sa ulo ang isang papel na nakalagay ang letrang D at napasabing, "Congratulations, isa ka ng D-class adventurer." Umalis si Saitama fan dala-dala ang bigat ng damdamin at tinawag nga ang next na sasabak na si Diane Whitehall, kung saan kaagad tumayo ang isang babae at dahan-dahang bumaba sa hagdanan ngunit biglang ang nabundol ang paa niya kaya nahulog tuloy siya at napadapa sa ground kung saan tumawa ang lahat dahil nakita nila ang panty niya na pang lola at itong si Kalbo mga lods wala na sa mood para tumawa. May biglang naines na sinabing sa kilos pa lang ng babaeng yon sapat na siguro para ilagay siya sa E-class. At nagsasayang lang daw ito ng oras, kung saan napansin nga ni Arthur ang kanyang presensya at napatitig din ang batang ito, kaya na-realize ng ating bida na malakas din pala ang batang to. Nasa baba na ang babaeng aplikante at humigop nga ito ng maraming hangin upang sabihin ang kanyang pangalan na siya si Diane Whitehall, 18 years old, isang conjurer at solid orange stage with single specialization in water. Ngunit mahinahon ng sinabi ng isang mage examiner na hindi na kailangan i-introduce ang kanyang sarili dahil nasa kanila na ang lahat ng information. Sinabi ni Arthur na kapag ang isang conjurer ay nakaabot na sa orange stage, malinaw na sa kanila kung saan talaga sila bihasa. At sa halip na piliting maging expert sa 4 na elements, mas effective kung pagfokusan na lamang ang isang elements na may malakas na affinity para sa kanila. At narinig din niya na ang mga conjurer na nagkiklaim na sila ay dual specialization o higit pa ay mas mahigpit ang pagsusulit para masigurado talaga kung tunay ba itong bihasa sa dalawang elements.
Handa na ang examiner at mukhang special niya ang earth elements habang si Miss Whitehall naman ay nakahanda na rin sa kanyang magic wand at kaagad nagsagawa ng chanting para sa isang magic spell kung saan umikot ang napakalakas na tubig sa kanyang paligid at mukhang isang water magic defense ang nilikha niya. At sinabi nga dito ni Jasmine na since ang mga conjurer ay hindi bihasa sa pag-reinforce ng mana sa kanilang katawan kumpara sa mga augmenter, sinanay nilang mahigpit na unahing mag-set up ng defense measures during sa pakikipaglaban. Kung kaya't kaagad nag-cast ng magic spell attack ang examiner na parang ginamit niya ang isang malapot na lupa upang i-counter ang depensa ni Miss Whitehall. Kaya naging kulay putik tuloy ang defense ni Miss Whitehall at tumikit tuloy sa mukha niya ang mga maduduming lupa sa kabila ng kanyang malakas na depensa. Nagulat si Arthur sa naging atake ng examiner dahil ginamit ito ang spell na kayang i-block ang vision ni Miss Whitehall kahit nasa loob ito ng kanyang water spear, kung saan kaagad ni-release ni Miss Whitehall ang kanyang depensa at muli siyang nag-chant upang mag-cast ng spell kung saan isang napakalawak na tubig ang kanyang nilikha at napa one step muna bago pinakawalan ng isang water attack. Ngunit kalmado lamang ang examiner at napa-wave lang siya ng kaunti para iwasan ng atake, subalit ang hindi niya alam ay may plan B pala itong si Miss Whitehall, kung saan kaagad niyang pinasabog ang kanyang atake na ikinagulat ng examiner at kahit ang mga nanunood ay namangha dahil ang tubig na sumabog ay ginawa niyang isang white fog at hindi pa dyan tapos si Miss Whitehall mga lods dahil sa gitna ng napakalawak na white fog, lumikha siya ng mga solidong water bowl sa itaas at pinakawalan niya ang lahat ng ito towards examiner. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at inantay nga niya na humupa ang white fog, ngunit na-realize niya na wala na doon ang examiner, na parabang naghukay ito sa ilalim ng lupa upang magtago na ngayon ay sobrang ikinagulat niya dahil nasa likod niya na ito. Binigyan siya ng kaunting pitik sa ulo at sinabi ng examiner na inaamin niya na maganda ang kontrol ni Miss Whitehall sa mana at halatang pinagpraktisan talaga nito ang huling sunod-sunod na magic spell. Medyo naging kampante nga lang at hindi naging handa sa mga susunod na hakbang. Ngunit overall, efficient naman ito sa paggamit ng mana at mabilis ang pagcast ng kanyang magic spell, kaya ilalagay niya ito sa C-class. At sinabi nga ng ating bida na sa edad ngayon ni Miss Whitehall, nakaka-proud na ang makatungtong ng C-class. Nag-announce ulit para sa susunod na aplikante at ito nga ay si Eleha Knight. Ngunit na-confuse nga ito dahil parang may mali ata sa papel at mukhang nagulat din ang ating bida sa napag-usapan ng mga examiner at maya-maya in-announce na si Eleha Knight ay inilagay sa B-Class Adventurer. Kaya nagulat tuloy ang lahat ng aplikante at kahit si Arthur ay nagtataka kung paano ang isang examinee na hindi pa na-test ay inilagay kaagad sa B-Class. Tumayo ang isang bata at ito nga ay nasa tapat lang nila Arthur at Jasmine at siya nga ay si Eleha Knight na ngayon ay isa ng B-Class Adventurer. Ang sumunod na in-announce ay si Lucas Wikes kung saan napatayo at napangiti ang batang mainipin at napasabing, "Finally, bakit hindi mo na lang ako laktawan at ilagay sa A-Class, Miss Examiner?" Parang nainis si Miss Examiner na binasa ang detail ni Lucas na isang conjurer, 11 years old, light orange stage, single specialization in fire. At kahit ang ating bida ay nagulat sa light orange stage at the age of 11 years old. Napahikab pa itong si Lucas na parang gusto talaga niyang inisin itong si Miss Examiner na napaisip na napaka-arrogante talaga ng batang to. Kung kaya't hinanda niya na ang kanyang sarili at napasabing, "Let's begin, bata." Gumawa ng isang fire magic spell si Lucas at isang ang napakalawak na apoy ang lumitaw sa paligid sabay bagsak ng kanyang staff sa lupa at sinabing, "Rise, my protector." Kung saan isang humanoid flame ang nasa likod ngayon ni Lucas at napangiti nga ang lalaking examiner dahil mukhang may special talent ang batang ito para makalikha ng isang decent size and stable flame guardian. Natugon naman ng announcer na inaasahan talaga niya ito sa member ng Wikes family. Nagsagawa ng atake ang Flame Guardian ni Lucas at sinabayan niya ito ng chanting for follow-up spell. Subalit napangiti nga itong si Miss Examiner na napasabing, "Mukhang hindi ka lang pala puro yabang buy-apoy na mula sa pamilyang Wikes." Subalit ang kawalan ng respeto ay nagpapakita lang na kailangan mong matutong magpakumbaba. Sabay hampas ng kanyang baston sa lupa kung saan nagsisitaasan ng lupa sa ground upang kulungin ng Flame Guardian na ngayon ay kasalukuyang nasa loob ng solidong Earth Magic spell. Kaya napag-good move nga itong si Arthur sa ginawa ng examiner dahil ang Flame Guardian na nasa loob ay kusang maglalaho kapag naubos ang limited na hangin sa loob ng tomb.
Subalit napangiti nga lang itong si Lucas Wikes na napasabing, "You're too late, Miss Examiner," kung saan may mga fireball na palang hinanda itong si Lucas for surprise attack. At mukhang ito yung spell na nagchanting siya kanina. Ngayon hindi pala namalaya ni Miss Examiner na bait lang pala yun kanina. Kaya wala siyang magagawa kundi sanggahin muna at durugin isa-isa ang ataking ito gamit ang mga maliliit na bato. Ngunit kaagad nag-follow up ng atake itong si Lucas at nagpaulan ng napakaraming fireball magic towards Miss Examiner, kaya umiwas muna siya sa pamamagitan ng paglipad at mukhang may air elemental affinity din itong si Miss Examiner. Tagumpay na nakalusot si Miss Examiner sa atake ni Lucas at ginamit niya ang pagkakataong ito upang atakihin ang lupa na inaapakan ni Lucas, kung saan lumikha siya ng earth hand upang hawakan ang binti nito, kaya dali-daling ginamit ni Lucas ang kanyang staff upang atakihin ng kamay. Ngunit isa palang decoy ang kamay na yon dahil nahuli na pala ang isang binti niya at kaagad siyang nalambitin pati warik ni Miss Examiner. Ngunit gumawa nga ng isang suicidal na atake itong si Lucas upang atakihin si Miss Examiner kahit matamaan man siya. Binuksan ni Lucas ang kanyang mga mata dahil napansin niyang parang wala atang nangyayari. At dito'y nasaksihan niya ang isang napakasolidong depensa ni Miss Examiner gamit ang lupa para lang hindi sila matamaan. Pinakawalan ni Miss Examiner si Lucas at napasabing, "Salamat sa oras mo, Mr. Wikes." Paliwanag niya, malaki ang taglay na mana ni Mr. Wikes at mayroon itong kakayahang matutunan ng mga high-tier fire magic spell na nagpapatunay na mayroon itong malaking potensyal. Subalit biglang tumayo itong si Lucas at sinabing hindi pa tapos ang pagsusulit, kung saan bigla itong nag-unleash ng fire magic spell sa likod mismo ni Miss Examiner, kaya sobra siyang nagulat at buti na lang kaagad umaksyon itong si Mr. Examiner, pinigilan niya ang atake gamit ang kanyang espada. Nagalit nga itong si Lucas dahil ininterrupt daw ang kanyang exam. Natugon naman ni Mr. Examiner na si Lucas mismo ang lumabag sa regulation nila dahil nag-initiate pa rin ito ng atake sa kabila ng tapos na ang examination. Wika niya kay Miss Examiner na si Emily na malaya naman itong magreklamo at nakikiusap siyang sabihin na kagad ang resulta. Ipinagpatuloy ni Emily ang sinabi niya kanina na may malakas na mana itong si Lucas Wikes. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, kulang ito sa experience, kaya higit na makatwiran kung ilalagay niya ito sa B-class. Umalis si Lucas na hindi may pinta ang mukha at nagdadabog pa ito sa hagdanan sa sobrang inis. At napawika nga itong si Mr. Saitama, "You did great, man, congratulations!" Kaya mas lalong nainis tuloy si Lucas na napawikang, "Huwag mong ihambing ang sarili mo sa akin, kalbong unggoy, dahil ang B-class given na sa kanya." Napaupo na lamang si Lucas at hindi pa rin siya mapakali sa ibinigay sa kanya at sinabing hintayin lang ng mga hangal na yon kapag nalaman nito ng kanyang ama. Tinawag na ang pangalan ni Arthur na si Mr. Note, kaya napasay good luck kagad itong si Jasmine para kay Arthur. Bumaba na ang ating bida at napaisip nga siya kung paano niya i-approach ang ganitong klaseng warrior na mayroong years of experience at ang paggamit ito ng espada ay napaka-sharp at explosive. Subalit hindi ibig sabihin na hindi niya ito makikitaan ng butas sa depensa. Wika ni Mr. Examiner na magmadali ka, limitado lang ang oras natin. Napabaw si Arthur at sinabi ni Mr. Examiner na mukhang sumasa ilalim ka ata sa special na pagsusulit dahil wala kaming impormasyon patungkol sa'yo. Kaya sisimulan na natin para makita kung ano ang kaya mo. Subalit bigla nga siyang napadilat at nanginig nang nakaramdam ng matinding pressure sa presensya na ipinakita ngayon ni Arthur na parabang naramdaman ng examiner ang napakatinding kapahamakan na dala ng ating bida. May biglang nagsalita na napawikang, "Enough." Kaya nagulat habang pinagpapawisan nitong si Mr. Examiner at napalingon din ang ating bida. At ito nga ay si Caspian Bladeheart na sinabing, "Kumalma ka lang, George. Gusto kong ako mismo ang mag-test sa examine na to." Nagulat nga itong si George na napatanong kung bakit gustong i-personal examine ang candidate na to. Dahil hindi naman kailangang ibaba pa ang sarili ni Sir Caspian, lalo na sa isang AA class mage, para subukan lang ang aplikante na to. At na-realize niya na baka dahil sa pag-hesitate niya kanina na hindi niya alam kung ano ang lakas na gagamitin niya. Kalmadong sinabi ni Caspian na hindi niya kini-question ng lakas ni George. Pakiramdam kasi niya na obligasyon niyang siya mismo ang mag-examine sa batang ito dahil malalim kasi ang ugnayan niya sa nag-sponsor sa batang to. At dito'y sinabi nga niya sa harap mismo ng ating bida na wikang, "Hindi naman siguro problema sa'yo, di ba, Mr. Note?" Kung saan nagkaharap na nga ang dalawa at mukhang isang matinding laban na magaganap dito, mga lords. At dito lang nagtatapos ang chapter na to. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!
Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee Store at TikTok Shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na!